However, PRD was apprehensive in ordering the assassination of Senator Trillanes because of the latter's support and contact in the armed forces of the Philippines. 12. Sometime in 2018, PRD asked BP Sara, to go to his home in Taali Street, Bangkal, Davao City, to discuss upcoming local elections in Davao City, where BP Sara was going to run for re-election as mayor. During this meeting, PRD introduced me to Sara and told me, Ram, ikaw na bahala kay Inday. Since then, I've frequently met and discussed with BP Sara, then Mayor Sara, regarding various matters. Oh, ayan, yan. Oh. Ram, ikaw na ang bahala kay Inday Sara. Paano mo ngayon patutunayan yan? Do you have any proof that can at least man lang mag-corroborate dito? O ito pa. Ram, ikaw na bahala kay Inday. Since then, I have frequently met and discussed with Sara regarding various matters. However, yan na. Kasi tatanungin siya eh. Kung mayroon kayong meeting, mayroon kayong mga discussion, syempre, i-message ka niyan, ite-text ka, or i-email ka. Saan kayo magkikita? Anong oras? Di ba? Merong kumbaga meeting invite sa'yo. O, hindi pwedeng po siyang nagko-connecta lang yung utak nyo. Oy, may meeting kami. Hindi pwedeng ganun. Merong, communication o form of communication na gagamitin dyan. Either sulat, snail mail, beeper, email, telegram, text message, di ba? Anong prueba mo na meron talaga kayong mga meeting? Sabi mo frequent. So when you say frequent, madalas yan. How frequent? In 1 week, how frequent? Every day? Every other day? Regarding various matters. However, she gave me strict instructions that all conversations should be done as much as possible by call and minimize text messages. Ang tanong, alam mo ba kung ano ang personal number ni Inday Sara? Sana nilagay mo dyan. And just to prove to you that I have that I am communicating with them, this is the number of VP Sara. Paringin nyo yan. Tingnan nyo yung pangalan ko dyan. Wala eh. So para daw so ibig sabihin, sinasabi niya dito na binibigyan nila ako binigyan niya ako ng instruction, akong bahala kay Inday, nagmi-meeting kami. Kaya lang, hindi ko mapapatunayan. Kasi call at saka text message, putang ina mo, hindi mo pala kayang patunayan eh. Bakit sinama mo sa affidavit mo? Dapat ang nilagay mo sa affidavit mo yung mga kaya mong patunayan. Parang sinasabi niya dito, hindi ko to kayang patunayan kasi gusto niya call at saka minimize lang yung text message. When you say minimize text messages, dapat merong text messages. Meron ba? Kung meron kang mga text messages kay Inday, sabi ko nga sa'yo, even my first picture kay Inday nandito pa sa cellphone ko. Pati yung text message sa amin na, go, magkita daw kayo ni Inday ngayon para makapagpa-picture kayo. Nasa cellphone ko pa yun, hindi ko binubura yun. Wala kang ipinakitang pruweba tungkol dito sa testimonya mo na ito. So paano yan? However, she gave me strict instructions that all conversations should be done as much as possible by call and minimize text messages. 13. Furthermore, PRD also asked me to profile individuals associated with BP Sara, then again Mayor Sara, because she is his favorite among his children. PRD wanted BP Sara. Ito, maganda to. Furthermore, PRD also asked me to profile individuals associated with Sara because she is his favorite among his children. So parang ganun kayo ka-close ni Pangulong Duterte, pinakilala ka lang ni Roy Logoles, tapos sasabihin niya sa iyo na, alam mo ba, Ramil Madriaga, pinakapaborito kong anak si Inday Sara. Oo, siya ang paborito kong anak sa lahat ng mga anak ko. At gusto ko si Inday Sara ang magpolitika kasi si Pulong, baliw, si Baste, bading. Sino kang poki ng ina mo ka? Sino kang putang ina mo ka? Para siraan ni Pangulong Duterte yung mga anak niya. Jowa ka?
Si Pastor Apollo Kibuloy at saka si Pangulong Duterte, prosecutor pa lang si Pangulong Duterte, nagkadaupang palad na sila. Sabay silang lumaking dalawa. Lumaki yung simbahan ni Pangulong Duterte, lumaki simbahan ni Pastor Kibuloy, si Pangulong Duterte, nag-grow naman siya as a politician. Naging mayor, naging congressman, naging presidente ng Pilipinas. Magkaibigan sila. Never nasasabihin ni Pangulong Duterte kay Pastor Apollo Kibuloy na si Pulong baliw at bading si Baste. Isa pa. Si Pangulong Duterte ay Bisaya. Hindi niya gagamitin yung salitang baliw at bading. Ang sasabihin ni Pangulong Duterte, buang yan. At saka, bayot yan. Hindi niya, nakakote, quote and quote, characterized as baliw and bading. The fact na ginamit mo yung salitang Tagalog sa English composition, yun yung eksaktong word na ginamit niya. At kilala namin si Pangulong Duterte. Bisaya yan. Ang gagamitin niyang salita, buang bayota. Ganun. So dito pa lang, alam mo na nagsisinungaling si Madriaga. At sino ka nga? Bago ka lang kilala, sisiraan ko yung mga anak ko na mahal ko? Sasabihin ko sa'yo. Alam mo ba, na sa dinami-dami nung encounter namin kay Pangulong Duterte, at pag ikinikwento niya yung mga anak niya, alam mo ba na sobrang proud siya sa mga anak niya? She's so proud of Inday Sara. Naniniwala ako, Inday Sara is his favorite. Okay? Pero all praises siya sa mga anak niya. Kasi ang kwento ni Pangulong Duterte, sobrang tapang ni Inday Sara, takot yung dalawang magkapatid na yung kuya niya at yung bunso nila. Si Baste, spoiled pa yan sa atin niya. Si Pulong, paglasing umuuwi, pinaplying kick yan ni Inday Sara. But never did PRRD sinabihan niya or siniraan niya yung mga anak niya na baliw at bading. Sinong gagong tatay ang nasa tamang pag-iisip na sasabihin mo na meron kang anak na baliw at bading? Doesn't make sense. So, ibig sabihin, putyang ina, pati si Pulong, at saka, sabi ko nga sa inyo, this is Trillanes. Itong part na ito, furthermore, PRD also asked me to profile individuals associated with Sara because his favorite among his children is Sara. Pulong is, baliw, and Baste is bading. Who will say this? Trillanes. Ako nag-a-assume lang ako. I'm not saying it's true. I'm not saying it's 100% true. I'm saying it sounds like it sounded like Trillanes. Maraming beses na namin nakausap si Pangulong Duterte when he talks about his kids. Apat man lang yan. Si Pulong, si Inday Sara, si Baste at saka si Kitty. Apat lang yan. Sisiraan mo pa yung dalawa. Gagong putang ina nito. In politics instead of Paulo Duterte, Pulong, and Sebastian Duterte, Baste, who he characterized as baliw and bading, respectively. Number 14. Respectively. Again buang and bayot. Yun ang sasabihin mas naniniwala ako kung ganun. Okay, ito pa maganda, ito nakakatawa. Sometimes in 2021, Sometime in 2021. See? Sometime in 2021, PRD gave me 25 million pesos to purchase high-end motorcycles for Sara's use while she is in Metro Manila and other ordinary motorcycle for our group's operation. Yan, ang ganda. Bumili daw siya ng 2 Harley Davidson at ng 2 Ducati at ng 7 NMAX. May mga presyo. 25 million yan O magkano ang NMAX?
Ayan, papakita ko sa inyo. 7 NMAX daw yun eh. Ang NMAX, 125,000. Ang 7 NMAX, magkano yun? Ang 7 NMAX, more than 1 million lang yun. 125 times 7. Ayun, kayo na mag-compute. Sabihin na natin mga 1.1, 1.2 million yun. Tapos 2.5 million plus 2 million. So, 2, 4, 5, kulang-kulang 6 million lang. Binigyan siya ng 25 million para bumili ng motor. Pero, ang presyo lang nung nabili niya, 6 na milyon. Ano nangyari doon sa 19 million? Wak, wak, wak. Eto sometime in 2021, PRD gave me 25 million pesos to purchase high-end motorcycles for Sarah's use while she's in Metro Manila. 25 million? Bibili ng motor? Gago ka ba? Putang ina. Kung pabibiling kita ng motor, bibigyan kita ng pera, pero hindi 25 million. Motorcycle enthusiast man si Pangulong Duterte, alam man niya presyo ng motor. Bakit ako magbibigay sa'yo ng 25 million para bumili ng motor na magagamit ng anak ko? Hindi niya ba kaya yun? Hindi ba kaya ni Manscarpio yun? At saka, bakit magpapabili sa'yo si Pangulong Duterte ng motor para kay Inday? May motor naman si Inday. May kabuhayan naman si Inday. May asawa naman si Inday na mayaman. Kaya naman bumili nung asawa ni Inday. At saka eto, binilan mo ng motor si Inday, nakapangalan yung mga motor na binili niya sa kanya at saka sa anak niya. Meron ka bang picture kahit isang beses na ginamit ni Inday Sara yung mga motor na yan? Ako si Pangulong Duterte. Gago ba ako? Nabibigyan kita ng pera para bilan ng motor si Inday tas sa'yo nakapangalan. Putang ina mo, hindi ko na nakuha sa'yo yan. Gago, no? Sobrang gago. Okay man lang. Meron kang motor na binili. Opo, kanino nakapangalan? Kay Inday Sara. Ako bumili. Meron akong resibo. Nakapangalan sa kanya. Pinabili nung tatay niya eh. Pinabili nung tatay niya para gamitin niya tas sa akin nakapangalan. Puta, anak ka? Anak yarn? Antindi mo, tol. Putang ina, sabi ko nga sa'yo, kung ako ang abogado ni Inday Sara, putang ina, ako lang kaya kitang pabagsakin. Maniwala ka. Putang ina, bumili ka ng 2.5 million na Harley Davidson, 2 million worth of accessories. 2 million exclusive of accessories. Exclusive of accessories, ibig sabihin, ano na yun? Wala pang accessories yun. 2.5 million inclusive of accessories, 2 million exclusive of accessories na Harley Davidson. May picture ka ni Inday Sara gamit yung Harley Davidson? May picture ka gamit yung Ducati? Alam mo ba motor ni Inday Sara? Yamaha. Yamaha, if I'm not mistaken, paborito ko yung Yamaha na yun eh. Yung 4-cylinder, ganda tumunog nun eh. Tarantado. Tsaka putang ina, hindi pa namin nakita si Inday Sara kahit isang beses nagmumotor dito sa Metro Manila. Sa Davao nagmumotor yan pero never na balitang nagmotor yan dito sa Metro Manila. Meron kang picture? Gago, no? Putang ina nitong Madriaga na to. Sinungaling. PRD gave me 25 million to purchase high-end motorcycles for Sarah's use while she is in Metro Manila and other ordinary motorcycles for our group operations. 15. Hence, I bought two 2021 model Harley-Davidson motorcycles from a dealership in Green Hills, EDSA for around 2,500,000 pesos, inclusive of accessories, and around 2 million pesos exclusive accessories, respectively. Both Harley-Davidson motorcycles were placed under the name of my son. I also purchased two 2021 model Ducati motorcycles from a dealership in Katipunan, Quezon City for around 3,500,000 pesos and around 2,300,000 pesos respectively. In addition, I also bought accessories for these Ducati motorcycles in the total amount of 500,000 pesos. Both the Ducati motorcycles were placed under my name. Nakapangalan sa kanya. Putang ina niyan. Sabi ko nga sa inyo paano niya mapapatunayan na yung pera na yan galing kay Pangulong Duterte?
Kwak, 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 kwak. Inan to, sabi ko nga, nuknukan ng sinungaling ang putaragis na ito. Nakakatawa talaga tong gagon to. 17. Lastly, I also purchased 7 Yamaha NMAX motorcycles for the operation of Initiative for Social Justice Innovation and Progress Pilipinas, or ISIP Pilipinas. The remaining money was distributed to my colleagues in ISIP Pilipinas. 18. All purchases of these motorcycles, including the aforementioned accessories, were paid in cash using the money given to me by PRRD. O yan, all purchases of this motorcycle, including the aforementioned accessories, were paid in cash using the money given to me by PRD. Now, how can you prove that the money came from PRD? How can you prove that PRD gave you that amount of money? Ngayon, ang sabi ni Abante rito, sabi niya wala siyang pera. Meron po. Putang ina, una sa lahat, patunayan nyo muna na galing nga kay Pangulong Duterte yan. Eh wala si Pangulo nandoon sa dahig. Di sana naipatawag nyo siya para malaman kung totoo ito. Hindi ba, mayroon kang picture na inaabot niya sa iyo yung pera na yan, o mayroon kang text messages na sinasabi niya sa iyo na, Ramil, kunin mo na dito yung 25 million para pambili mo ng motor ni Inday Sara. Do you think walang mga errand boy or walang mapagkakatiwala? Katulad niya, si Senator Bongo na lang sana ang inutusan niya na gumawa niyan, ba't ikaw pa? Never ka naman nakita nakatabi ni Pangulong Duterte. Anak ng tinapay, wala ka sa mga wala ka sa Malacanang. Wala ka sa protocol. Walang hiya ka tapos bibigyan ka ng 25 million ng ganun-ganun lang para bumili ng motor para kay Inday. Ba't hindi niya inutos kay Baste? Kaya naman ni Basti gawin yan. Para nakapangalan pa kay Baste. Bakit niya hindi inutos kay Pulong? Ang dami namang tao ni Pulong. Bakit hindi inutos ni Pangulong Duterte kay Bongo, kay Manscarpio? Bakit ikaw? 25 million ang laking pera ipagkakatiwala sa'yo tapos putang ina ipinangalan mo pa sa sarili mo tsaka sa anak mo? Ipinangalan mo sa sarili mo tsaka sa anak mo tapos sasabihin mo para kay Inday Sara? Diyan pa lang gago ka na eh. Putang inan tong tao na to, sinungaling. Custom magnetic lifter transaction with attorney Eto na. Manscarpio. Ito na. Oh. Sometime in 2017. Sometime in 2017 or 2018 na naman. Putang ina, hindi mo alam kung kailan, natatandaan mo. Magnetic lifter, natatandaan mo yung kwento, natatandaan mo yung utos, kung sino nag-utos, pero hindi mo alam kung kailan. Hindi nyo man lang ni-research kung kailan yung napag-usapan niyang yung magnetic lifters na yan. Sometime in 2017 or 2018. Putang ina niyan. Ako, ito pa lang, basura na to eh. Basura na sa akin to. Puta, puro ka sometime eh. Ikaw ba si Mr. Sometime? Eh naka, ang dami mong nalalaman, ang dami mong mga sinasabi, mga numero, ang dami sinasabi, magkano, kabisado mo, may accessories, walang accessories. Tapos yung araw, panahon kung kailan ka inutusan para gumawa ng kasalanan, hindi mo may specify. PRD, told me to assist husband, Sara Carpio, regarding a problem with the Bureau of Customs. However, no specific details were provided by PRD. Inutusan ka niya nang wala siyang inuutos sa'yo, ganon. Ang labo nito. Tapos, uutusan ka ni Pangulong Duterte na ayusin mo yung issue sa Bureau of Customs. Taga-customs ka. May kilala ka sa customs. Siya ang presidente. 2017 na yan eh. O, siya ang presidente. Hindi niya ba kayang utusan yung mga taga-BOC? Nagawin yan? Siya ang boss? Alam mo ba ginagawa ni Pangulong Duterte noong 2017, 2018, 2019 nung siya presidente? Putang ina yung customs. Alam mo ginagawa niya dyan? Dinudurog niya yung mga kotse na nakukuha dyan ng mga smuggle. Kotse, motor, lahat. Sabi ko nga sa'yo kung tarantado lang si Pangulong Duterte, bakit pa ako gagastos? Bakit pa ako gagastos na magbibigay ako sa inyo ng 25 million para bumili ng motor ni Inday? Kukontak lang ako sa customs meron ba diyang mga motor na na-sequester tayo, yung mga smuggled na motor? Sir, meron po, 5. Akin na yan kasi papagamit ko kay Inday. Ang dali-dali nun, ikaw ang presidente. Bakit ka pagagastos ng 25 million kung corrupt kang tao? Kung magnanakaw ka na tao at kung tarantado kang tao? Sabi ko nga sa'yo, kung talagang gago si Pangulong Duterte, di sana walang sinirang mga luxury cars yan diyan sa customs nung panahon niya. Winawasak nga nila
Lamborghini, McLaren, Bugatti, winawarak nila dyan. Lalo na para, putang ina, madala yung mga nag-i-smuggle ng mga sasakyan na yan. Taga-customs ka? Cabinet secretary ka? Para utusan ka ni Pangulong Duterte na pumunta sa customs at ayusin yung magnetic lifter na puta, napaka-iskandaloso niyan. Tinan mo sino ang tao ni Pangulong Duterte diyan sa customs? Si Paildon. Siya ang naglagay ng tao diyan para labanan yung corruption diyan. Si Paildon nilagay niya diyan. Do you think hindi niya kayang utusan si Paildon para ilabas yung mga magnetic lifter na yan? Ikaw pa? Pumunta ka kay Paildon. Nick Paildon, ako po si Ramil Madriaga. Pukin ang ina mo, sino ka? Inutusan ako ni Pangulong Duterte para ilabas mo to. Gago. Ba't ka uutusan? Pwede naman siya kumontak sa akin, siya boss ko. Sino ka ba? Dito pa lang, palpak na 2018, PRD told me to assist the husband of Sara, Attorney Manasseh Manscarpio, regarding a problem with the Bureau of Customs. However, no specific details were provided by PRD. Thereafter, Attorney Mans called me. We later decided to meet in front of a coffee shop in Burgos Circle in Bonifacio Global City, Taguig City. During our conversation, he asked me to assist. Ba't hindi mo masabi kung anong coffee shop yan sa Burgos Circle, dyan sa BGC? Taga dyan ako eh. Dyan ako nagkakape. Ba't hindi nasasabi mo yung parking of Mega Mall, parking of Sandigan Bayan, Ombudsman or whatever. Parking of this, parking of that. This subdivision, this ganito, this ganyan. Pero hindi mo ma-specify kung anong coffee shop sa BGC. Bakit? Kasi may CCTV yan. Siyempre, pag nireview yung CCTV, tapos alam mo, kaya nga nilagay na sometime in, kaya hindi mo ma-specify yung mismong date because pwede magpunta dun yung mga abogado to get the CCTV footage nung mga panahon na yan. And makikita dyan na hindi yan mag-aano, walang makikitang CCTV footage na nagkita yan si Mans at saka siya. Sino ba siya? In facilitating the release of what he called construction equipment, which was plugged and confiscated by the Bureau of Customs. Attorney Mans gave me a contact person, a female lawyer, to coordinate with... He gave me a contact person. Binigyan ka ng contact person, female lawyer. Ba't di mo nasabi pangalan? To coordinate with regarding the BOC. Sino yung female lawyer? Binigay sa'yo yung pangalan na naaalala mo yung mga detalye pero yung mga tao hindi mo na matandaan. Ba yan? With it regarding the BOC problem. After 2 days, I went to the BOC to meet the female lawyer to discuss. Sino nga yun? Sino nga yun? Andayo mo mga binabanggit na pangalan tapos ito female lawyer, hindi mo masabi kung sino. Discuss the release of construction equipment. This time, I learned that the construction equipment was actually magnetic lifters. The same were confiscated because it contained a large amount of shabu. However, the female lawyer informed me that it was difficult to release the same. I learned that the construction equipment was actually magnetic lifters and the same were confiscated because it contained a large amount of shabu. Nung tinanong siya dito, paano mo nalaman na shabu yung laman nun? Hindi mo man nahawakan, hindi mo man nakita, hindi natuloy yung utos sa'yo dahil nakahold nga. Paano mo nalaman na shabu yung laman nun? Nakita ko lang po sa balita. Nakita lang niya sa balita, pero kung makapagsalita siya dito, I learned. When you say you learned, how did you learn that there were drugs inside that magnetic lifter? I saw it from the news, Your Honor. Ba't hindi nakalagay dito na nakita mo yun sa news? Nakalagay dito na parang sure ka na drugs yung laman nun. Agoy! Because it was a hot item. 22. I reported this to Attorney Mans and we met
we meet again in the same spot in BGC, Taguig City. This was the last time we met regarding the issue. Later, I learned that the content of the magnetic lifters is at least 500 kilograms of shabu worth 4.3. Sino naglabas nito ng issue na yan? Si Trillanes. Kaya nga sabi ko sa inyo, ito si Madriaga, itong binabasa niya, utang ina galing yan kay Trillanes, yan nag-open up niyan eh. Magnetic lifters, 500 kilograms of shabu, 4.3 billion pesos. Yung mga numero na yan, finload yan ni Trillanes eh, doon sa hearing sa Senado eh. Hindi nga yan pinakinggan eh. Hindi pinakinggan yan, hindi napatunayan yan. Utangin lang yan. Tapos yun yung pinaparot niya ngayon. So, ibig sabihin, kaninong testigo to? Si Gago. So, parang lumalabas na, kita ninyo, nag-corroborate yung ebidensya ko doon sa sinabi ni Madriaga. Gago, hindi nag-corroborate yun. Ano kayong dalawa? Nag-collaborate kayo. Corroborate ang sinasabi ninyo. Tinanong siya dito I later learned that the contents of the magnetic lifters at least 500 kilograms of shabu. How did you learn it? Through news po. Akala mo naman pag sinabi mong I have learned, nakita mong ganyan. Pag buklat mong ganun, may shabu talaga. Personal knowledge. Hindi pa pwedeng balita. Hindi pa pwedeng fake news post. Hindi pwedeng ganun. Putsang ina, kailangan personal knowledge. Hindi pwedeng yung chismis sa balita, kinunik mo sa utak mo, yun. Putsang inang yan. Kung totoo yan, ba't hindi nakakulong si Man Scarpio kung totoong drugs yan? Dininay na nila yan eh. Doon pa lang sa Senate inquiry ni Trillanes eh. Dininay na nila yan. Nandoon pa si De Lima. Hindi nga nila napatunayan yan. Tapos fino-float nyo na naman ngayon. Recycle. Diyos ko po, gumamit pa kayo ng kriminal. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa
walang halong